there can only 4 instances na mababakante ang posisyon ng senador. Kung namatay siya, definitely wala yan. Kung nag-resign siya, definitely wala yan. Kung na-expel siya, definitely wala yan. At pang-apat, kung lumipat siya papunta sa executive or judiciary, hindi na siya nagsenado, umalis na siya. Yan, no? The Constitution, yan ang nagsulat naman ng provision na ito sa saligang batas at naging senior justice yan sa Korte Suprema. Ma'am, basahin natin please. Ma'am Lorraine, can you help me? The Constitution says no person shall be convicted without the vote of 2/3 of all members of the Of all the Senate. members. Yeah, in computing these 2/3, do we include all the 24 senators, thereby requiring 16 affirmative votes to convict? I believe so. As long as they remain members of Senate, even if abroad, Even if abroad. sick or detained, they are included in computing 2/3. The Constitution provides for a fixed supermajority to ensure that the removals of the highest officials are backed by a broad mandate. A flexible voting threshold is subject to manipulation, and the Constitution seeks to protect the nation's highest officials from easy removal through such manipulations by preventing some senators from being able to participate in the proceedings. Correct. Yeah. Ang nagsasalita po dito mga kababayan, siya po ang sumulat ng artikulo ng Konstitusyon 1987 on impeachment and about the Senate. Siya po yan. So the intent is very clear, i-protect po na wag abusuhin ang paggamit ng impeachment na basta-basta mo lang gagamitin. Tatanggalin mong ilang senador, ipapakulong mo at hahabulin mo ng mga pandaraya na arrest order. So 4 lang ma'am ang instances na pwede mabakante ng senador ang kanyang posisyon bilang senador at hindi na siya membro ng Senate, namatay siya, nag-resign siya, at na-expelled siya ng Senado by way of the voting ng 2/3 ng kanilang kasama. Pang-apat, nagpa-appoint siya sa cabinet position o lumipat siya sa ibang branches of government other than the Senate. Unahin po natin itong lumabas na balita at tututanggi, no? Pikon na pikon si Lorna Capunan, si Luistro, at pati itong si Kuke Tereridon, ex-CPP, NPA, NDF na sinipa twice. Sinipa sa CPP, NPA, NDF, sinipa din ni Pangulong Duterte ito. Itong si Tereridon. Denied to death sila, Ma'am Lorraine, mga kababayan, na sila ay natameme o na black eyean, double black eye daw at na parang nilamon ng buhay ng legal defense team ni Vice President Sara Duterte pre-trial pa lang. At ngayon, tudo-bawi sila sa propaganda. Nag-hire pa ng mga private prosecutors, spokespersons, ma'am, dahil mukhang wala mang alam itong CPP, NPA, NDF na si Inday Kulot Reneco. Ma'am Lorraine, your reaction to this sa panibagong shift ng naratibo ni Marcos at nila Romualdez na birahin na at ilarga ang impeachment attack versus the Vice President. Go ahead po, Ma'am Lorraine. Very admirable, impressive yung legal team ng Vice President, no? And I like so much that they're very clear about the law and their expertise is so clear, ano? Very glaring yung opposite na yung pagkakaiba nung kay Luistro, etc., no? Na binebend yun lo. Nakakahiya kasi itong si Laila de Lima, for instance, di ba? Seryoso pa yung muka. Pero yung Bangag administration, itong Marcos administration, wala talagang respeto sa batas, no? So that even the things that are so clearly stated in the Constitution, iniikot pa nila. And I like that the legal team of the Vice President is very clear about the Constitution, and clearer than their knowledge of the Constitution is their reverence for the Constitution. Kasi alam mo mga kababayan, ano, ang estado ay napaka-makapangyarihan. Very powerful talaga ang estado, no, na ang and very prone to abuse lahat ng mga gobyerno sa mundo. Pero nandiyan ang konstitusyon ng isang bansa para pang protekta sa mga mamamayan.
So kapag ka ang isang leader katulad ni Bongbong Marcos ay binabastos ang constitution, ibig sabihin tinatanggalan niya ng proteksyon ang mga mamamayan. Kaya si PRRD noon, very conscious siya na kailangan yung constitution ay sundan natin. Kasi alam mo pag nakaupo ka talaga sa pwesto, may makikita mo talaga kukonti na yung kembot mo, talagang meron kang you can effect change, 'di ba? So you have to be the kind of leader na talagang magsisilbi ka sa tao at hindi ka abusado, 'di ba? Mhm. Kasi madaling abusuhin eh. Alam mo Eric, mga kababayan, even in small ways, nakakahina yung ang pangit ng kultura ng Pilipinas sa gobyerno, no, na naaalala ko noon ang OA, sobrang OA, may tagabukas ka ng pintuan, meron kayong mga tarpaulin, yung mukha mo, ang laki-laki ng Mhm. kadiri, no, ng kadiri, no, talagang I had to tell them walang ganyan. So, but anyway, no, so that's why it's so comforting na outright sinasabi ni Attorney Sheila Sison, that's unconstitutional yung ginagawa ninyo, na nakikialam pa rin kayo, tapos na kayo, wala na kayong jurisdiction, 'di ba? So that they're very clear about the law and that they're very articulate, kasi itong mga ito, no, including yan sila Ping Lacson, everybody, no, itong the Marcos team, they're very bastos talaga pagdating sa batas. Wala talagang batas. Di ba, we have already this Benda law, etc., etc. Dahil sa kanila nanggagaling. At saka si Marcos, ilang beses niya binastos ang Supreme Court mismo. Hindi siya Mhm. nagbabayad nung inutos ng Supreme Court, bayaran niya. Hindi niya ginawa yung hindi sumagot siya pero hindi siya nag health test, 'di ba? Hindi siya nagbigay ng ganun. So anyway, kung ganyan ang leader mo, lahat talaga kayo susunod, 'di ba? So that's why I like listening to the legal team of the Vice President, kasi they're like the Vice President. No? They're very very clear about the law. And yan yung protection natin sa mga abusadong Mhm. nasa pwesto ngayon. Maganda yung pinunto mo, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Una, sinabi ng defense team ng Vice President na in fact walang jurisdiction at Yeah. walang authority Tapos na ang kayo. House of Representatives na magsagawa ng mini trial. It was Mm, very clear. yeah. Ang kanilang mga pagsubpina ng mga ebidensya, fishing expedition, pangiinsulto sa mga specific law, like the bank secrecy law, binabaloktot nila doon sa House of Representatives, yung Anti-Money Laundering Act, yung Data Privacy Protection, at ang due process afforded to the Vice President, lahat ng ito po were thrown out in the window and tinapakan ng tulotodo ng grupo nila Luistro. Kaya major argument yung sinasabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, the House of Representatives made serious unconstitutional move and acts na nag-jeopardize ng buong articles of impeachment. Mm, And pangalawa, wala silang sapat na mga ebidensya, nagkaroon sila ng mini trial at fishing expedition na ipinagbabawal po ito sa saligang batas. At pangatlo, malinaw ang binanggit ng defense team, Ma'am Lorraine, ni Vice President Sara Duterte. yeah. Yung presentation of evidence, saka yung counter arguments at mga testimonya ay doon po dapat yan sa full impeachment trial at the Senate, not at the House of Representatives. Kaya naman, wala silang masagot kasi baka nga, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ang Korte Suprema ay magdeklara na null and void and abusive ang ginawa ng House of Representatives. Bagamat pwedeng magsimula na ang impeachment trial formally on July 6 as slated in the calendar. Pero maganda na pinuntuhan ito ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na from the very start dapat aware ang Senate Impeachment Court na maraming nilabag sa saligang batas, proseso ng batas at pati ang doktrina at prinsipyo ng due process, lalo na, Ma'am Lorraine, ang substantial and procedural due process na nilabag ng House of Representatives. So wala silang counter-arguments dito. Ang sinabi lang po ng mga abogado nila sa prosecution panel, sila Jong, itong si Inday Colot Reneco, napakawala ng CPP, NPA, NDF sa loob ng House of Representatives, paulit-ulit na sinasabi nila na nagtatanggi daw si Vice President Sara Duterte na mag-cooperate doon sa Committee on Justice.
Sinagot din siya mismo ni Attorney Sheila Sison. Ang sabi niya, the trial and the evidentiary and testimonial presentation are not in the authority of the House of Representatives. It should be in the Senate, which we reserve our right to do that properly. Ma'am Lorraine. No, also, she's not required to attend, 'di ba? Correct. Even with ano the impeachment of ERAP, hindi siya nagpakita, 'di ba? Even with si Corona, with Justice Corona, once lang siya nagpatingin. So humarap doon. So Eric, yun to yung gusto tanungin mo at talagang explain mo ito sa ating mga kababayan na itong mga ganitong propaganda, no, yung isinasalaksak ngayon ni Reneco, 'di ba? Kasi ang CPP Yeah. napakabobo. Ubod ng bobo ng mga yan, no? Yung mga ginagamit nilang arguments, they oversimplify kasi ang gusto nila mag-agitate ng tao, galitin ang tao. So, kahit na gaano kabobo yung sinasabi nila, ipipilit nila yon kasi nga si Eric ikaw na lang mag-explain kasi mas maganda pag ikaw nag-explain, no, 'di ba? Sino nag-uutos kay Reneco sabihin yung mga linya na 'yan? Ano na nga yung linya sinabi niya na ang Vice President kasi nakikita ko 'yan paulit-ulit. Bakit Mm. siya hindi humarap? Bakit siya hindi humarap, 'di ba? Takot siya, 'di ba? Duwag siya. CPP propaganda 'yon tapos inuulit 'yon kahit sa mainstream media. So give us a very clear picture of how the CPP, NPA, NDF propaganda machine works and how they will do it and how they are doing it right now. And Yeah. why? And because of the alliance of Marcos with enemies of the state. Okay. Yan, magandang punto yung binanggit mo, Ma'am Lorraine, at binuksan mo ito, mga kababayan. Si Reneco po ay operatiba ng CPP, NPA, NDF sa loob ng House of Representatives. Kasama po niya dyan si Sara Ilago saka si Antonio Tinio. Their purpose there is to infiltrate the government, sabotage the government programs, and at the same time, conduct propaganda agitation work. Hindi lamang sa loob ng plataforma ng gobyerno, tama si Ma'am Lorraine, kundi pati sa media. So nagkaroon ng pagkakataon dahil sila po ay alagang-alaga ni Martin Romualdez, ni Boji D, ni Sandro Marcos, syempre sa approval ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta yan. Mga 2-3 taon na nilang alliance yan para wasakin at atakihin ng tulotodo ang mga Duterte. Eric, So, pasingit lang. yes, ma'am. Go ahead, Kasi ma'am. sinabi mo, inaalagaan ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos, ni Boji D. Ano ibig mo sabihin inaalagaan? Dalawang bagay, ma'am. Binibigyan sila ng pondo, malaki, at binibigyan natin. sila Pera natin. pera ng taong Sa mga bayan. teroristang yan. Okay. Yes, that's correct. And then pangalawa, mga kababayan, Ma'am Lorraine, binibigyan sila ng plataforma, libre. Yeah. Sa loob ng Kongreso, ina-arrange pa sila sa media. So, malaking opportunity yan sa CPP, NPA, NDF, kagaya ng opportunity na nagpo-propaganda rin laban sa kay Pangulong Duterte gamit naman niya ang plataforma ng ICC. Si Cristina Conte. Pareho lang po sila ni Reneco. Opportunity nila ito para mag-atake sa ilang opisyal ng gobyerno na tinatarget talaga nila. Lalo na si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Pangalawa, doon sa tanong ni Ma'am Lorraine, bakit pinagdidiinan nila na dapat umarap doon si Vice President Sara Duterte as if it's a mortal sin for the Vice President to ignore the pre-trial and the proceedings in the pre-trial sapagkat gusto nilang ipakita na si Vice President Sara Duterte ay walang pagrespeto sa saligang batas. Walang pagrespeto at pagkilala sa tinatawag po na otoridad ng Kongreso. Ayan, no? May pinapakita kami ni Ma'am Lorraine. Sino itong sakana ni Reneco? Sino yung nasa gitna, Eric? Kasi si Arlene, si Brogy D, si Sara Ilago, si Reneco. Sino ito mga ito? Si Amy De Jesus, tumamang isa. CPP. Yeah. Puro po CPP eh. Ang kay Sara Ilago, hindi ko ma-identify sino to, ma'am eh. Oo. Pero ang katabi niya, si Amy De Jesus to. Gabriela din yan, CPP, NPA, NDF. Ito nakabarong, ma'am, sa kay Reneco. Sino to, ma'am? Pakiliit yung paki-zoom out. Hindi ko siya makita, nakabarong lang siya. Hindi ko makita. May screen ni Ma'am Lorraine eh. Teka. So baka si Antonio Tinio. Si Tinio nga, si Tonchi Tinio. Si Tonchi, si Antonio Tinio. Yeah. CPP. Ang hindi ko ma-identify yung kay Sara Ilago. Yan, si Antonio Tinio,
si Reneco, si Sara Ilago. And then, hindi ko ma-identify directly ang isa, pero ang katabi niya si Amy De Jesus. Naging Gabriela, representative din po yan ng CPP, NPA, NDF. Tapos si Bojit Dina ito yan, yata ma'am. Tapos si Mhm. Brosas ito. So most likely, puro ito CPP, NPA, NDF. Hindi ko lang ma-identify yung sa likod. Yung Yeah. sa katabi ni Sara Ilago at ni Amy De Jesus. So yung binabanggit namin ni Ma'am Lorraine, the agenda of the CPP, NPA, NDF is guluhin ang gobyerno. At every time na magpropaganda sila, tinatarget nila ang pinakamatigas nilang kalaban. At ngayon, nabigyan sila ng pagkakataon to attack the Duterte political camp. Sapagkat yun talaga ang common basis of the alliance nila. Takot na takot sila na muling mangibabaw at lumakas ang Duterte political group. Pangalawa, ang kanilang layunin ay para mag-recruit ng kabataan. Ipapakita nila na masama ang mga Duterte, hindi sila dapat bumalik sa kapangyarihan, kaya dapat ay sumama tayo sa mga pagkilos na nagtatakwil at nagkukundina kay Vice President Sara Duterte. Yun ang direksyon niya, mami. That Sara Duterte does not respect the Constitution, Sara Duterte does not respect the Congress, the authority of the Senate. Pero yan, Eric, may tama ka. tanong ako. Ma'am, pero May tama tanong ka sa ako. term na ginamit mo. Yeah. Yan ay intentional na pangbabaluktot. Dahil mali po ang kanilang punto. Pero So, pinipilit nila. so yung question ko, Eric, kasi di ba yan yung reason na ginagamit nila? Mm. Why don't they find a halfway intelligent argument or criticism against the vice president? Bakit ganyan ka-stupid yung sinasabi nila? Because they cannot have any solid argument that can destroy the There's Vice none. President. Wala. There's none. Walang ebidensya, Mm. baluktot ang proseso, pandaraya ang ginawang articles of impeachment. So the only thing for them to do to attack the Vice President is to use lies at mga distorted na mga pananaw. Bahala na ang mainstream media at ang mga propaganda machine nila na mag-highlight nito. Which tama ka. Lahat ng balita, sila ang sinasalo. No? Si Tolosa yata tumami, itong kabila ni Adjong. Yan lang yata ang may actual litigation practice. Yung dalawa, assuming lang ito. Si Adjong tsaka si Reneco, lalamunin ito ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ang may litigation expertise lang, ito, si J. Tolosa yan. Pero Eric, abogado yan ng mga oligarko, mama. yeah. Abogado Eric, ng mga malalaking mining corporation at mga bulok na politikong kliyente niyan. yeah. I want to make a point. I want to make a point kasi 'di ba sinabi mo na wala kasi silang makuha sa vice president kaya mag-iimbento sila ng ganyan. Pero yung sa experience natin sa NTFL kay PRRD, 'di ba? Kahit na gaano ka stupid yung sinasabi nila, yung propaganda machine nila is well entrenched. Nandiyan sila sa That's loob correct. ng mainstream media kung kaya't kumakagat yung 27,000 EJ case. Oo, Kapag paulit-ulit ha. nandiyan, 27,000 EJ case o yung 125 na confidential fund, pero Mm, tingin ko up to a certain point. Up to a certain point lang. Kasi pag humarap na sila sa korte, wala na, di ba? It falls wala na. apart. Yan na experience namin ni Eric dahil marami kaming Yeah, kaso wala na. na pinagpa-file nila. Pero yung tanong ko dito, Eric, no, um, in the meantime, 'di ba, kahit na gaano ka flimsy yung sinasabi nila, kahit nang hina na nung sinasabi nila, yung kay Reneco, 'di ba? Yung CPP line kasi yon, 'di ba? Si Reneco hindi Mm. naman siya ang kumbaga ba, hindi inuutusan lang siya kung ano Yeah, sasabihin niya. inutusan lang siya. Yeah, But so because there is no independent statement or mga pahayag na gagawin mo, kung ikaw ay party list ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF, itong Kamatayan Black, it should be cleared from the Communist Party Central Committee or to the higher organ na nagsusupervise sa kanila. talaga, Dapat Eric, cleared yan doon. Hindi pwedeng maglabas ng you statement. cannot have your own opinions. You cannot. Yeah. And Kaya you cannot be there ko, if you are not an operative or official of the Communist Party of the Philippines. You cannot be okay. there in Congress. Oh my goodness. Okay, so right now the narrative that they're trying to pound into the Filipino people na ang audience naman nila ay mga pinklawan o mga ganyan, 'di ba? Tsaka kabataan. At saka yung kabataan para makapag-recruit, 'di ba, Yeah. Eric? Di ba mga Eric. narrative nila na mandaraya si Vice President sa Pundo, Maldita,
hindi kumikilala sa otoridad ng Kongreso, binabastos niya ang proseso ng batas. Well, in fact, baliktad to lahat. Sila ang gumagawa noon. Pero ang kanilang naratibo, papunta kay Vice President Sara Duterte. Pero pagdating sa totoong issue ng pandarambong, pangungurakot, pagkamagnanakaw at pagkabulok ng gobyerno, pinagtatanggol nila si Marcos at si Romualdez. Yun ang totoo diyan. Doon sila nabibisto. Eric, Because they cannot attack the Vice President or any from the Duterte political camp on the issue of corruption. don't you think that they missed this opportunity? Kasi all Right these now. years sila yun nasa forefront anti-Marcos movement, ang CPP, di ba? Meron pa sila mga martial law museum na wala na ngayon, naging Mm. EJK museum naman ang maputay na. Talagang napakabaliw, di ba? So I mean, do you not think so? Parang they missed that opportunity kasi right now, full bloom yung pagkamagnanakaw ni Bongbong Marcos. So, had they been consistent, di ba, with their understand and their principle na anti-Marcos, kasama nila yung taong bayan. Tama? Pero nag-recalibrate sila, mama. Yung Oo. kanilang mga attack dogs at Mm. mga Oo nga. Correct. operatiba sa Congress, yun ang Correct, correct. naglilinya. Pero Yeah. yung kanilang Pero, mga street mm, operators, yung agitators nila, binibira nila si Marcos pero calibrated. yeah. Yeah. Kinakawin pa rin nila kay Sara Duterte. Halimbawa, nung magsabay kami doon sa rally sa Senate, ang nakalagay sa kanilang placard, para lang kunwari ay hindi nila inaabsuelto si Marcos, papanagutin ang Duterte at Marcos sa kanilang kasalanan sa mamamayan. Pero napakalaki ng sigaw nila pag pakinggan mo, si Sara Duterte, hindi Mm. si Bongbong Marcos. Ang Bakit, tawag Eric? ko dyan, recalibration. Pero bakit mas galit sila kay Inday? Ay napakalaki po ang takot ng CPP, NPA, NDF na manumbalik ang good governance and strong leadership shown by former President Duterte na alam natin kayang panindigan at ipatupad ni Sara Duterte. So kapag nagkaroon ng Pangulo, nakapareho po kay Pangulong Duterte ang perspective and direction ng gobyerno, sigurado po tayo na madudurog ng tuluyan ang CPP, NPA, NDF. At yun ang ayaw nila sapagkat habang nakikinabang sila kay Marcos at kay Romualdez, nagpapalakas actually sila, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Mabagal lang ang recovery nila sa armadong unit sa NPA, sa kanayunan, pero nakaka-recover na sila unti-unti sa mga eskwelahan, sa universidad, sa mga urban operations nila, sa kanilang mga infiltration sa front organizations, at sa kanilang alliances. Like what they're doing right now, pumapil sila sa impeachment, pumapapil sila sa mga House resolution, sa Kongreso. Yun po ay bahagi ng kanilang recalibration. Sapagkat kung hindi nila madudurog, si Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine, mga kababayan, napakalaki po ng posibilidad na ang isang Duterte government under Sara Duterte will eventually crush and completely defeat the CPP, NPA, NDF communist terrorism, including their urban components, Ma'am Lorraine. You know what, Eric? What I'm noticing also, no, apart from yung recalibration, yung bumibuelo na sila, 'di ba? Bumibuelo na, tinatamaan na nila si Marcos, 'di ba? May isang parte na kampi kay Marcos pero may tumatama na din kay Marcos, 'di ba? But I also noticed that um parang nawala na yung trend of thought ko kasi gandang-ganda ako kay Inday. Ang ganda ni Inday ngayon, 'di ba? Okay. Hindi, ang ganda niya talaga. Tsaka yung yung very admirable siya, no? Parang dun ko makita na, kasi 'di ba she didn't want to be president, 'di ba? And Mm. and parang siya yung nadidistract kasi ako biglang ba lumilipat ng picture na ganyan, 'di ba? Parang, and yet you can see how powerful she is and how she's really made of presidential timber. Kasi lahat ng kalaban ng Pilipinas, kinakalaban siya. At saka talaga Ah, siya yung kailangan tanggalin, di ba? Ito mga magnanakaw sa Kongreso, ayaw talaga siya, di ba? Mga magnanakaw sa Senado, yan sila Tulfo, yang men, sila Joel Villanueva, di ba? Lahat sila yeah. kalaban nila yan, di ba? So, makita mo, tsaka yung CPP, of course, na doon mo makita, ang galing talaga ni Inday. At saka hindi siya tumitiklop. Hindi siya Hindi. tumitiklop at all, 'di ba? Actually, nakakatakot dyan para Mm, sa kanila yeah. kung sakaling magdesisyon si Sara Duterte to join the actual protest movement. Yeah. It will really snowball. Alam ba, pamunuan niya ang aktual na mga mapayapa, subalit
matatag at malalawak na mga pagkilos ng mamamayan within the bounds of the law, mapayapa, subalit malakas ang mensahe. Yeah. Nakakatakot yun para sa CPP, NPA, NDF, ma'am. Lalamunin sila ng mga mamamayan. Nakita naman po natin, itinapo na po lahat-lahat ng putik at mga pangbabastos at gawa-gawang propaganda at mga gawa-gawang kwento ng atake at demolition sa kanya. Dinumog na siya ng lahat-lahat, pero siya pa rin po ang pinakamataas sa trust and approval rating. Si Marcos, the highest na nakuha niya, the last 16 years, after kay Gloria Macapagal Arroyo in 2010, napababa na ang kanyang administrasyon, ito ang pinakalugmok sa isang aktibo na presidente ang lumabas ngayon. Negative 13 and negative 15. Pinakalugmok in almost 20 years. In an active president na mayroon pa siyang humigit kumulang kalahati sa termino niya, itinatakwil at sinusuka na siya ng mamamayan, Ma'am Lorraine. It never happened to Sara Duterte, mga kababayan. Okay, tamo? Because Pati ang mga look at that. Kachipan. gimmick yata to sa DSWD feeding program yata to, ma'am. Sino ba naniniwala ng ganyan? Sino ba nag-a-advise dito sa gagong ito? Walang Ang mga naniniwala PR handlers. 'Di ba may mga PR marketing team siya na akala niya nagbebenta siya ng fishball. Wala ka talagang alam. Bobo. Bobo talaga itong taong ito. Kaya Parang ko lang ito nakita, ma'am. Who would nakakadiri, ever no? believe na hindi nga siguro marunong to magluto ng kahit fried egg o scrambled egg. Tapos ipapakita niya na nagsiserve siyang waiter. Hindi, at saka parang it's too late. It's too late. Galit na ang Pilipino sa'yo. Walang gutom. Ang daming gutom ngayon, bangag. Ang dami dahil sa Correct. pagnanakaw mo. Dahil sa pagnanakaw mo, pagkaganid mo, pagka-incompetent mo. No? 7 out of 10 Filipinos, baka walang iya, no? And for me, it's already Pilit too na late. pilit, ma'am, Tapos no? na, and yet kumakapit, 'di ba? Kumakapit talaga, no? And I know why. It's the people who surround him also, his Ganon wife. kababaw siya, no? Bababaw. Pilit na pilit, mga kababayan. Si Rodrigo Duterte hindi pinatulan ng ganyan. Yung mga ka-OA-han. Pero araw-araw po may pagkain na inihahanda sa daycare, sa mga elementary, at hindi po kailangan na magsuot ng apron na parang nagsiserving waiter si Pangulong Duterte. He never Alam mo, did that. Pero ang alam mo, aksyon niya, tuloy-tuloy na nagbebenepisyo sa kabataan, Ma'am Lorraine. alam mo, um, what this idiot has done to government, no? Ginawa niya talagang sindikato. He has cheapened everything. Everything talaga na talagang kasumpa-sumpa itong taong ito na binaboy niya ang gobyerno, ginamit niya ang gobyerno, gatasan niya, talaga nililimas niya at hindi lang siya. Lahat sila sa gobyerno ngayon mga magnanakaw. 'Di ba? So Correct. and it's possible all of this yung pang-aabuso sa Pilipino dahil dyan kay Bongbong Marcos. Pero hindi siya bumababa, 'di ba? Kasi ang mga advisors niya, mga katulad niya, mga sakim din sa kapangyarihan at saka mga magnanakaw din, no? So, Yeah. And ma'am, you know, how can he speak about hunger kung hindi nga ito nakaranas ng gutom ang taong ito, mga kababayan? At sinasabi niya doon, mga kababayan, kita mo, Ma'am Lorraine, ipa-flash natin sa ating technical support team. Pinapangarap daw niya na mawala o mababawasan ang gutom sa Pilipinas. Siyang sanhi ng pagkagutom. Sana ay mabawasan na yung mga nagugutom. Tarantado, ikaw ang dahilan kung bakit lumalala ang gutom. Ang self-rated hunger and self-rated poverty ay umaabot po sa 61%, mga kababayan. Mula doon, pagbaba ni Pangulong Duterte, nasa 42% lang yan. Ang nagsasabing sila ay may nararanasan na kahirapan, may nararanasan silang kagutuman o pagkakulang ng pagkain between 39% to 41% in 2022. Si Marcos, 3 taon lang, halos 20% ang itinaas. Anong ibig sabihin yan? Dahil sa pangungurakot, dahil sa pagnanakaw, at dahil wala siyang alam kung ilan at paano nagugutom ang taong bayan araw-araw. We're talking about 75 million Filipinos, mga kababayan. And out of that, more than 4 million families of that nasa Metro Manila alone, Ma'am Lorraine. and then he said that that
pangarap niya wala nang magutom. Eh, kasi patay na lahat ng Patay, Pilipino. patay na. Tumagal ka pa diyan, 'di ba? Patay Eh, na. pero at saka ano yung parang I'm just so beside myself with anger kasi ang layo-layo kay PRRD. Sobrang malayo even from other presidents, no? And yung surveys na 'yan, tingin ko na namasahe pa 'yan eh. Oo, hinilot yun, ma'am. Masahe pa 'yan, 'di Yung ba? So, -13 at -15, ginmasahe yan. yeah. Grabe no. So, Pero mama, ay kahit na hinilot, it's, ano mama, it's almost 20 years. Ito yung last 20 years, yun ang pinakamababa. After kay Gloria Macapagal-Arroyo. because we've never had a president like that. We've never had a Mm, president tama na po. drug addict, no? Wala. Kasi yung mga magnanakaw, marami-rami sila, pero drug addict, no? Mhm. Minus Ayun, 30. no? Umabot sa -13 ang net satisfaction rating ni Bongbong Marcos sa SWS, ma'am. Sa Pulse Asia yata is -15. At ayon sa data analysis, mga kababayan, in almost the last 20 years, itong pinakalugmok na rating ng presidente, mga kababayan. At nakita po natin yan, sinasabi na ni Ma'am Lorraine, kahit hindi pa niya aminin at kahit todo deny siya sa pagiging mastermind, kasamang pinsan niya sa pinakadambuhalang iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat, siya pa rin po ang itinuturo, mga kababayan. Ma'am Lorraine. Alam mo, I would think na that this guy is a sociopath. Mhm. Kasi he doesn't feel any shame with his crimes that he does. Barefaced pagnanakaw niya at tuloy-tuloy. 'Di ba wala siyang remorse? Wala. Hindi siya nagsisisi, wala, no? So, this is so dangerous for our country because he's the president. And that kind of sociopathy could get institutionalized in our government, and in fact it already is, 'di ba? Talagang Mhm. pag hindi natin tinanggal yung pag hindi nag-resign yung walang yang yan, eh baliw yan eh, sociopath siya. At nakikita natin ngayon no na Ah, nai-institutionalize siya kasi nakita mo si Matibag. 'Di ba? oo. Nobody's following any laws anymore, 'di ba? So that's the danger that sociopathy becomes institutionalized in our government, and then it Mhm. becomes normalized. That one will become Tama. normal. 'Di ba yung ang kakapal ng mga muka, hindi nahihiya sa Pilipino. At saka yung pag-bend ng constitution, meron pang yan sila Beatrix, no? Yan si Lucila Luistro, yan si Ping Lacson. Meron pang mga Ang malala, daily, ma'am, pati si Kwan. Si Justice Antonio Carpio, nagpakabobo. syempre, Eric, ano naman yun? Grabe. Yeah, Pati ang wala namang Integrated Bar of the integrity. Philippines, nagpakabobo. Si Yeah, yeah. Franklin Drillo, nagpakabobo. Bakit namin sinasabi ni Ma'am Lorraine? You don't need to be a lawyer to read what is written in the Constitution. Ang nakalagay, two-thirds of all the members of the Senate. That means all senators. 24 po ang senador, walang may namatay, walang may nag-resign, walang may na-expelled, walang may lumipat o lumayas kahit sila ay wala sa loob ng Senado. Pero sabi ni Dirilon, sabi ni Carpio, sabi ang binabanggit namin ni Bob Lorraine, mga Din pa mama, Din Santa Maria, kung sino-sino pa, nako, mga kababayan, ayan no, ang sinasabi po ng Korte Suprema, ang bilang ay dapat doon sa mga senador na may coercive jurisdiction. No? Wala pong ganyan. Bakit? Ang binabanggit ni Drillo, 1949 decision. Ang pinakamataas na batas ay ang saligang batas ngayon, 1987 Constitution. Ma'am, there is the principle in law. The latest law is the latest ruling. Ibig sabihin, yung 1949, wala na yan. Sinapawan niya ng 1987 Constitution. And besides, kuloko ito si Drilon, mama, mandaraya sa kanyang opinion. The issue about Cuenco, Abilino in Cuenco, was not about voting for impeachment. The issue was about the quorum and Senate presidency, not about the impeachment voting. You cannot compare apples with tomatoes. The principle should be you compare things of the same circumstances. Ceteris paribus. Compare things of the same equal circumstance. You cannot compare that Abilino. And besides, ma'am, 1949 yun. Sinapawa na siya ng 1987 Constitution. Pero, ma'am, number 3 sa barang kolokoy na yan, ha?
UP Law pa. Pero nagulat ako nang mabasa ko yung kanyang opinion. Pareho yan sa opinion ni Carpio. Nag-justice pa sa Supreme Court. Sabi ni Hilarion Davide, Justice Hilarion, the Senate needs Yes. 16 to convict and 7 to acquit, 'di ba? But Mm. look what Ping Lacson says, and I quote, he says, ang Senado ang magdedesisyon kung ilan ang kailangan boto. Isa pa Can you yan. imagine? Isa pa yan. Ang Senado ang magdedesisyon, hindi ang konstitusyon, hindi ang saligang batas. Paano And then, naging senador ito? of course, this Raffy Tulfo, na wala namang kwenta, ano ba tinapos ng hayop na to? May tinapos ba to? Ay, pareho lang yan sila magkapatid, mga Air Force yan. Sabi niya, 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si VP Sara. So ngayon, 22 kung 2, etc., etc. So he's bending. So sa madaling salita, yung saligang batas na sinasabi ko at the start na proteksyon ng mamamayan sa abusadong estado, ayan na. Abusadong estado. Yan, pero pag sinundan mo yung saligang batas, yun ang proteksyon natin. Na ngayon ay iniikot-ikot-ikot nila, hindi pwede. Ang saligang batas ay ang saligang batas. At actually hindi naman rare ang nasa estado na ng aabuso ng saligang batas. Pero tayo, ang obligasyon natin, ang trabaho natin ay huwag papayagan 'yon. Kasi hindi naman sila ang gobyerno lang, tayo ang gobyerno. Ang demokrasya ay a government of the people, by the people, for the people. For the So tayo people. yon. So kailangan magsalita tayo, magre-resist tayo. Hindi pwedeng hindi tayo magsalita at labanan ito. Kung hindi, Yeah. itong mga ubusadong ito ang masusunod. Hindi pwede Yeah. yon. I agree. At ito, ma'am, dalawang bagay na nakikita ko sa mga inihayag ni Raffy Tulfo Yeah. at ni Ping Lacson, no? Ma'am, Yeah. si Raffy Tulfo at si Erwin Tulfo, mga Air Force to eh. Yeah. 99% air, 1% force. Hangin. Hangin lang ito talaga. Walang alam talaga. Hangin ang laman ng utak. And Mga kababayan. the worst kind of pagkatanga nila, worst kind of stupid is that they have no idea that they're stupid. They think they're so smart. Yeah, Tapos, you're correct. they have no idea. They have no idea. Talaga walang insight, di ba? So, salita ng salita doon sa mga forced na American accent nila na nakaka-irritate, di ba? Pero stupid na ang sinasabi. Kainis. Tama. Pero gusto kong diinan yun, Ma'am Lorraine. Dalawang bagay po nakita namin ni Ma'am Lorraine. Mind conditioning po ito. They are planning sinister. I-take out nila si Senator Marcoleta, so maiiwan 8. 8 plus 13, 21. So they're looking at a possibility of 14 or 13, ang 2/3. I-take out nila si Marcoleta, kung hindi mag-cooperate si Bongo, i-take out din siya, Ma'am Lorraine. So, ang maiiwan po, mga kababayan, sa actual physical senator judges will be 7. Yun ang tinitingnan nila, no? Kaya sila, kampante, na 13 lang ang ibibilang nila. Pero, mga kababayan, take note of this. Nagsalita na po ang nagsulat mismo ng provision na yan. Si Justice Ascuna, ang sabi niya, 24 is the fixed number of reference in any computation pagdating sa Senate voting. Impeachment, 2/3 16. Treaty, 2/3 16. And quorum and majority, 13. Mga kababayan, ano pong ibig sabihin yan? There can only 4 instances na mababakante ang posisyon ng senador. Kung namatay siya, definitely wala yan. Kung nag-resign siya, definitely wala yan. Kung na-expel siya, definitely wala yan. At pang-apat, kung lumipat siya papunta sa executive or judiciary. Hindi na siya nagsenado. Umalis na siya. Yan, no? The Constitution, yan ang nagsulat naman ng provision na ito sa saligang batas at naging senior justice yan sa Korte Suprema. Ma'am, basahin natin please. Ma'am Lorraine, can you help me? The Constitution says no person shall be convicted without the vote of 2/3 of all members of the All the Senate members.
Yeah, in computing these two-thirds, do we include all the 24 senators, thereby requiring 16 affirmative votes to convict? To convict, I believe so. As long as they remain members of Senate, even if Even abroad, if abroad. sick or detained, they are included in computing two-thirds. The Constitution provides for a fixed supermajority to ensure that the removals of the highest officials are backed by a broad mandate. A Mhm. flexible voting threshold is subject to manipulation, and the Constitution seeks to protect the nation's highest officials from easy removal through such manipulations by preventing some senators from being able to participate in the proceedings. Correct. Yeah. Ang nagsasalita po dito mga kababayan, siya po ang sumulat ng artikulo ng Konstitusyon 1987 on impeachment and about the Senate. Siya po yan. So the intent is very clear. I-protect po na wag abusuhin ang paggamit ng impeachment na basta-basta mo lang gagamitin. Tatanggalin mong ilang senador, ipapakulong mo, at hahabulin mo ng mga pandaraya na arrest order. So apat lang ma'am ang instances na pwede mabakante ng senador ang kanyang posisyon bilang senador. At hindi na siya membro ng Senate. Namatay siya. Nag-resign siya. At na-expelled siya ng Senado by way of the voting ng two-thirds ng kanilang kasama. Pang-apat, nagpa-appoint siya sa cabinet position o lumipat siya sa ibang branches of government other than the Senate.